Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Ay! Si Chavit Singson sinampahan na ng kaso. Nandiyan tayo kanina mismo sa ombudsman, di ba? Dalawang kaso yan eh. Plunder at graft and corruption. Mabibigat na kaso na yan. Dito muna tayo sa plunder. Alam mo, ginawa dyan sa municipality of Narvacan, kung saan po alkalde that time si Chavit Singson, bumili sila ng property. Sa isang private company ha. Bumili sila ng property. Alam mo kung magkano? 149 million pesos. 149 million pesos. Pero, yung current value niya, yung zonal value niya, yung inassess yung property, 49 million pesos lang. Sa madaling sabi, yung municipality of Narvacan, gumastos sila ng additional 100,000 para sa property na yan. Diba? Sino ang naloko? E di ang municipality of Narvacan, naglabas ng 100 million pala, hindi thousands sa pinag-uusapan natin ha, 100 million na extra bayad doon sa property na sana ang value niya ay 49 million pesos lang. Diba? Sinong naloko? Mga taga Narvacan, ang laking pera niyan. Nagkaroon ng sabwatan. Kasi hindi lang naman si Chavit yan eh. Hindi lang si Chavit yan. Meron pong sabwatan para maaprubahan yan na mabili yung property na yan sa halagang 149 million pesos. Isa sa mga dahilan yan kung bakit sinampahan ng grupong Warriors T Narvacan. Ibig sabihin Warriors of Narvacan itong si Chavit Singson ng plunder. Ang problema, kagagawan daw po ni PBBM ito. Yan o. Lumabas sa kasalanan daw ni PBBM ngayon. Tawag dyan, si Baste Duterte, hanapin ko lang isinisisi kay PBBM o sa administrasyon ni PBBM itong kaso na isinampa kay Chavit Singson. Wait lang, saglit lang, hanapin ko lang. Do expected na natin ito kasi ang sinasabi naman ng iba kasi maingay si Chavit kasi itong si Chavit pinupunteriya ang administrasyon Buti nga ginawa ni Chavit yan. Kasi nagkaroon ng lakas ng loob itong grupo ng magsasaka, itong Warriors T Narvacan, nagkaroon sila ng lakas ng loob na magsalita. Alam mo kung bakit? Na-interview ko kanina si attorney, ano ba ang pamilya niya? Basta yung abogado kanina ka-coffee, yung representative ng Warriors T Narvacan. Sinasabi nila, ikakampi si Gloria, paano namin sasampahan ang panahon ni Gloria? Ikakampi si Duterte, paano nila sasampahan yan? Ngayon, nakikitaan nila ng potensyal na mananagot si Chavit Singson under the administration of PBBM. Kaya, tinuloy nila yung kaso na yan. Kumbaga natutulog lang yan. Buti na lang, nagdadaldal itong si Chavit Singson at nabuhayan itong grupo na to na magsampa ng kaso. Yan, sagutin niya ngayon yan. Hindi pala si Baste Duterte, si Paulo Duterte pala yung tinutukoy ko. Headline ng Politico. Representative Paulo Duterte slams administration over charges against Chavit Singson. Grabe kasalanan ni Marcos to. Itong sampa kay Chavit Singson, kasalanan ni Marcos yan. Davao City Representative Paulo Duterte denounced what he described as politically motivated charges against former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson and criticized the administration following Singson's call for the president's resignation. Alam na alam ninyo na hindi naman malinis yan si Chavit, di ba? Alam din ninyo na kapag may nagsampa ng kaso dyan, maaareglo. For the longest time maaareglo. O yung iba matatakot, i-withdraw yung kaso. Alam na alam niyo yan, mapera may kapangyarihan, alam na alam niyo yan. So ngayon, na mayroong grupo na naglalakas ng loob, na binubuo po ito ng 13,000 members, itong Warriors T Narvacan, politically motivated pala yan. Yan ang mahirap Kapag may hirap ang nagsasampa, yan, politically motivated yan. Administrasyon din yan, ginamit lang itong mga magsasaka. In short, perfect si Chavit Singson, hindi siya nagkamali. Kahit na anong kaso isampa nyo dyan, yan po ay politically motivated. Yan po ay kagagawa ng administrasyon. Yan po ang ganti ng administrasyon.
Kasi nagsalita si Chavit na pinagra-resign na si PBBM. Tamang mindset ba naman yan? Yan ang sinasabi ni Paulo Duterte. Grabe ito ha. So bawal na palang kasuhan si Chavit Singson. So kahit anong gawin niya sa black sand mining o kung ano pa man yan, bawal yan. Kasi kapag kasuhan, politically motivated yan. Inaaway niya si Chavit kasi nagsasalita siya against the president. Ganun pala yan. Ganun ang gustong palabasin ni Paulo Duterte dito. In a statement issued Monday, ngayong araw po, Duterte questioned what he called the shrinking space for free speech and claimed that those who speak against the government are being unfairly targeted. Wow. Free speech pa pala ito. Usapin pa pala ito ng freedom of speech and freedom of expression. Yung pagbili ng property sa halagang 149 million pesos imbis na 49 million pesos, iusapin pa pala ng free speech. Yan ang pinapalabas ni Paulo Duterte dito. Wow. Yung allegedly na pagkakamkam doon sa lupa na pinagtayuan po ng rest house ni Chavit itong Santorini, iusapin pa pala ng free speech yan. Usapin pa pala yan ng freedom of expression. Ganyan pala ang definition ni Paulo Duterte dito sa free speech, sa freedom of expression. So, okay lang pala gawin ni Chavit yan. Kasi covered siya ng free speech. Ang layo-layo. Obvious na obvious, hindi yan usapin ng free speech. Malaya siyang magsalita na kahit ano niyang gustong sabihin. Pero wag kang gagawa ng pagkakamkam ng mga lupain na disadvantageous sa gobyerno, sa municipality of Narvacan o kung ano man yan. Hindi na usapin ng free speech yan. Ang presidente mismo nagtitiyak na garantisado ang freedom of expression. Hinahayaan niya kayo mag-rally dyan eh. Diba? O nag-rally kayo dyan sa, tawag dyan, sa Camp Aguinaldo. Pinigilan ba kayo? Pag pinigilan kayo mag-rally yan, yun yung panggigipit sa free speech. Freedom of expression, garantiya yan ang ating konstitusyon. Article 3, Section 4. Yung mga mass communication students, pinapakabisado yan. Article 3, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Meron bang ganyan? Ginigipit ba ng administrasyon ang media? Ginigipit ba ng administrasyon ang isang individual ang kanyang karapatan na mamahayag, na magsalita at magpahayag ng kanyang ekspresyon? May nabalitaan ka bang ganyan? Pinigilan ba ng administrasyon si Chavit Singson na magsalita? Kung binusalan yung bibig niya at hindi siya pinagsalita, yan, panggigipit yan sa free speech. Panggigipit yan sa free expression niya. Pero hindi ito usapin ng free speech. Usapin ito ng salapin ng taong bayan na napunta sa kamay ng iilan. Kawawa ang bayan ng Narvacan. Kung totoo yan, yung 100 million na yan na nawala, sinong kawawa dyan? Mga residente ng Narvacan. Sana ilang classroom na napagawa dyan. Ilang tulay na napagawa niyan. Ilang estudyante na natulungan yan. Di ba? Sabi ni Paulo, this is getting ridiculous. Has freedom of speech already disappeared in this country? Nawawala ba? Nawawala ba ang karapatan ng tao na magsalita? Parang wala naman. Diba? Has freedom of speech already disappeared in this country? Sabi ni Duterte. Now, anyone who dares to speak against the administration gets charged. So this is what they call the new normal in government? Talaga ba? Balikan nyo yung panahon ni Digong. Hindi ba mas matindi yun? He urged authorities to pursue justice impartially, saying, and I quote, "If you really want justice, start with yourselves. With yourselves. When will you file cases against your own kind and your drug-addicted children?" Sino tinutukoy niya na naman? Si Sandro? Sampahan ni Marcos si Sandro, bakit? Nag-a-addict ba yan? Mas mukha pang ang adik-adik yung Kiko. Tapos si Sandro pagbibintangan nyo dyan. Duterte also accused the administration of being influenced by foreign interests, saying it is becoming obvious that the CIA is the one running this government. Nagpapatawa ba kayo? Ang CIA na raw po ang nagpapatakbo sa gobyernong ito. Naniniwala kayo? Amerika na pala ang nagpapatakbo. CIA na raw. Anong klaseng ano na naman yan? Theory na naman yan.
naman galing yan? CIA na raw nagpapatakbo sa gobyerno natin. Oh, anong nakikita nyo CIA? Paano? Anong basis? Anong batayan para sabihin na Amerika na o CIA na ang nagpapatakbo sa gobyerno? Paano wala naman ako nakikita ng ganyang nangyayari? Diba? Kung CIA nagpapatakbo sa gobyerno, yung mga desisyon ng gobyerno ipapabor sa Estados Unidos. Porkit ba hindi pumapabor sa China ang desisyon ng gobyerno? CIA na ang nagpapatakbo, ganun ba yun? Paano? Anong batayan ninyo? Yan ang mahirap sa inyo eh. Puro kayo claims, puro kayo hinuha, puro kayo speculations, wala kayong batayan. Paano nyo nasabi na CIA na nagpapatakbo sa gobyerno? Meron bang cabinet meetings na may presence ang CIA? Kahit na event wala naman tayo nakita ng present ang CIA eh. Asaan? Anong proof na CIA na nagpapatakbo sa gobyerno natin? The problem now is that those who tell the truth are the ones being targeted. Kung sino daw po yung nagsasabi ng totoo, yun daw po ang tinatarget ng administrasyon na to. Parang baliktad. Kung sino yung nagsasabi ng hindi totoo, yun ang hinahabol ng gobyerno. Kung sino yung nagsisinungaling at sino yung nagmamalinis, yun ang hinahabol ng gobyerno. Sa tingin ninyo, malinis si Chavit? Tingin ninyo ha? Tingin nyo lang ha? Comment nyo dyan. Tingin nyo. Perfect ba si Chavit? He added, sabi ni Paulo, this is no longer democracy. It is beginning to look like a syndicate controlling the people's rights. Naging sindikato na ngayon. Naging sindikato na kayo si PBBM ha? Samantalang ng tukhang. Anong tawag natin dyan? Hindi yan sindikato? O, sige, nanlaban kahit hindi nanlaban. Ngayon, sindikato na ngayon ang gobyerno ni PBBM. Do expected naman natin talaga to. Ito mangyayari, yung pagsasampa ng kaso na yan dyan kay Chavit Singson, expected na natin yan. Nasisisihin nila ang gobyerno dyan kasi vocal daw against the government itong si Chavit Singson. Expected na natin yan. Pero kung totoo man yan, edi maganda, di ba? Kung na-motivate itong grupo ng Warriors Team Narvacan na magsampa, edi maganda. Kung na-motivate sila ng administrasyon, edi maganda. At least kahit papano nagkaroon ng grupo o nabuhayan itong grupo na to na maglakas ng loob and stand against Chavit Singson na for the longest time, hindi nila kayang banggain yan dahil napakayaman. Ngayon lang, nagkaroon ng pagkakataon o naglakas ng loob itong grupo na magsalita at sampahan ng kaso, hindi simpleng kaso ito, mabigat na kaso ito, laban kay Chavit Singson. Now, moving forward, anong gagawin ni Chavit dyan? Unang-una, napakayaman yan. Mabilis lang yan. Ako, hindi nga ako naniniwala na makukulong yan eh. Honestly, ha? Sa haba ng proseso, sa dami ng resources ni Chavit, sa diskarte niyan, kakayahan niyang kumuha ng napakahuhusay na abogado, madidelay iyang hearing na yan, hanggang umabot yan ng Korte Suprema, etc. Hindi makukulong yan, didiskartehan niya yan, machuchugi na lang yan. Hindi makukulong yan. Sa dami ng salapin yan. Pero may sumubok. Mali mo maka-jackpot, di ba? Mali mo makalusot. O ma-issue ng warrant of arrest, ma-determine itong probable cause. Kapag na-issue ng warrant of arrest, makukulong na. Di ba? At habang umuusad yung kaso, nasa loob siya kasi non-bailable ito eh. Hindi ka pwede makapagpiyansa dyan. Kahit sandali lang, maranasan niya man lang ang bilangguan. Di ba? Ayan, tuloy. Imbes na manahimik na lang, enjoy niya na lang yung salapi niya, napakayaman niya, kung ano-ano pang sinasabi against the government. Kung yan man ang dahilan ng pagkakaso, okay lang sa akin yan, walang problema yan. Diba? At least, na-motivate itong grupo na magsampa ng kaso dahil man sa mga nangyayari. O siya, sige, i-komento po ang gusto ninyo sabihin, opinion, reaction, dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa kayo naka-like ha. Oy, parami-rami na tayo sa Facebook ha. Baka hindi pa kayo naka-like, please like lang po. Yung mga nasa YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo sa aking susunod na episode. Paalam po sa inyo, bye-bye.